Usapang kalusugan para sa kabataan, inyong pakinggan. Usapang kalusugan para sa kabataan, inyong pakinggan. Magandang umaga, DepEd Region 3. Ako si Doc Ez mula sa Health and Medical Unit. Welcome sa ating simultaneous Health and Wellness Forum para sa ating mga kabataan, lalo na sa ating mga senior high school learners na nakatutok ngayon mula sa kanilang mga paaralan sa buong rehiyon. Para sa ating unang episode ngayong Lunes, tatalakayin natin ang isa sa mga nakababahalang problema ukol sa pagdami ng kaso ng HIV lalo na sa ating mga kabataan. Narito ang ating resource person mula sa Central Luzon Center for Health Development, Ms. Jeliza Resede, HIV Program Manager. Good morning po, Ma'am Jeliza. Thank you, Doc. So, hello sa lahat. Ngayong araw ating pag-uusapan ng sakit na HIV. Ano yung facts, myths, and prevention measures na maaari nating gawin upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na ito. So, may tatlong paksa tayong pag-uusapan, no? Una, yung 1, 2, 3, 4, 5 ng HIV. So, para mas madali nating matandaan ang mga importanteng bagay na dapat nating matutunan at matandaan sa HIV, tatandaan lang natin yung 1, 2, 3, 4, and 5 niya. Pangalawa, yung Republic Act 11166 or yung ating Philippine HIV and AIDS Policy Act. At pangatlo, titingnan natin kung kamusta na ba ang sitwasyon ng Pilipinas at Region 3 pagdating sa sakit na HIV. So, para dun sa 1, 2, 3, 4, 5 ng HIV, pumunta muna tayo dun sa ating number 1. So, ano ba yung number 1 na dapat nating tandaan? So, ang tatandaan natin, ano ang HIV? Ang HIV ay isang virus na napapasa tao sa tao at umaatake at sumisira sa ating immune system, no? Acronym siya na ang ibig sabihin ay Human Immunodeficiency Virus. Human, tao sa tao, immunodeficiency, no? So yung immune system natin may deficiency kasi ito yung inaatake niya, so bumababa no yung ating resistensya or immune system. At letter V, virus, so ang HIV ay isang uri ng virus. Ano nga ba yung immune system? So yung immune system ay isang koleksyon ng mga selula at iba pang mga substances or yaman na siyang panlaban ng ating katawan sa iba pang mga hindi kilalang substances or bagay na nakakapasok sa ating katawan na tinatawag nating antigen. So maaari itong maikumpara sa mga grupo ng sundalo na pinoprotektahan ng ating bansa laban sa isang posible na pag-atake ng mga kaaway, no? Ano naman yung cluster of differentiation 4 or yung tinatawag nating CD4 cells? So isa itong uri ng white blood cells na mayroong tungkulin na parang sundalo sa ating katawan na pinoprotektahan ito laban sa mga antigens, no? So white blood cells ang responsable sa pagpuksa no ng mga iba't ibang mga antigens no na pumupunta sa ating katawan. Yun yung immune system natin. So isang klase doon na white blood cell yung ating CD4 cells at ito ang pinupuksa ng HIV. Kaya bumababa yung ating resistensya or humihina yung ating immune system. So may dalawang uri ng HIV, yung HIV-1 at HIV-2. HIV-1, ang strain na ito ay kilala sa buong mundo at mas madalas ang kaso nito. So sa Pilipinas, madami ang may kaso ng HIV-1. At ang strain na ito ay may posibilidad no na lumala, mas mataas yung possibility na lumala siya at maging malubha. Samantalang yung HIV-2 naman, karaniwan siyang nakikita sa West Africa, no? At ang strain na ito ay mas kaunti ang posibilidad na lumala. Ang kondisyon ng karamihan ng mga nagkakaroon nito ay hindi nagiging malubha. So, sa kasamaang palad, no, sa Pilipinas, mas madami ang kaso ng HIV-1. So,
Sa HIV-1 din, sa pagkakataong lumala ang kondisyon ng mga taong may HIV, no, mas mababa ang bilang ng CD4 ng mayroong HIV-1 kaysa HIV-2 kasi mas matindi yung virus, no, mas madami siyang sinisira na CD4 cells. Samantalang HIV-2 naman, no, medyo mataas ang bilang ng CD4 cells. So medyo weak, no, yung virus dito. Hindi siya masyadong nakakapuksa ng CD4 cells. Although, sinisira pa rin yan, no, yung ating CD4 cells. So, pag na-test tayo, no, pag tinignan yung plasma viral load, gumawa ng laboratory test, makikita natin na pag HIV-1, mas mataas yung plasma viral load. Ibig sabihin, mas mabilis dumami, no, yung mga HIV-1 sa katawan kumpara dun sa ating HIV-2. So, importante ito dun sa mga tinatawag nating zero-discordant couples at saka yung zero-concordant couples. So, zero-concordant couples, parehong zero status, parehas po sila na may positive, no, na HIV, at zero-discordant couples, magkaibang zero status. Ibig sabihin, yung isa ay may HIV, yung isa naman ay wala. So, tapos na tayo dun sa number 1. Ano yung dapat nating tandaan? Kung ano ang ibig sabihin ng HIV at ano yung sinisira na ito, no? So, HIV ay isang virus na naipapasa tao sa tao at inaatake nito ang immune system or ang ating resistensya, pinapahina niya. Ngayon, ano naman yung number 2? Dalawang bagay na dapat nating tandaan sa HIV, no? So, may dalawang yugto ang HIV. Una, yung ating HIV infection. Pangalawa, yung AIDS condition. So, HIV infection muna tayo. Ang HIV infection, ito yung matagumpay na nakapasok ang HIV sa loob ng katawan, no? So, halimbawa, nahawa tayo, nakuha natin yung HIV, nakapasok yung virus sa ating katawan, may sakit na tayo na HIV infection yung tawag doon. So, dapat nating tandaan na kapag nagkaroon tayo ng HIV infection, panghabang buhay na yung impeksyon. Sa kasalukuyan, wala pa ring bakuna, ngunit may gamot na maaaring inumin upang maiwasan ito. Walang lunas, ngunit may mga paggagamot na maaaring gawin. So, ito yung tinatawag nating anti-retroviral treatment, no? Walang tiyak na sintomas ang taong mayroong HIV infection. At kapag may nakasalamuha tayo o kaya may kilala tayo na mayroong HIV infection, ang tawag natin sa kanila ay person living with HIV. So, ano ba yung mga sintomas ng isang taong may HIV infection? No? Ang isang taong may HIV infection ay maaaring magbukhang pisikal na malusog at maayos kahit na nasa katawan na niya ang virus. No? Dapat nating tandaan na karaniwang lumilitaw ang mga palatandaan at sintomas ng mga virus sa huling yugto ng impeksyon. Yun yung AIDS condition kanina, no, na tatalakayan natin. Hindi mismo ang virus or HIV ang direktang sanhi ng mga ito, kundi ang impeksyong tulad ng mga opportunistic pathogens na kayang umatake sa katawan. Kasama sa mga pathogen na ito ang mga bacteria, virus, or parasite na karaniwang hindi nakakapinsala sa isang tao na may malakas na immune system. Subalit, sabi nga natin kanina, yung HIV, pinapahina niya yung immune system natin. At dahil pinapahina nito ang ating immune system, nahihirapan ng katawan na labanan ang mga impeksyon na ito. So, kapag lumala yung HIV infection, ibig sabihin, madami na siyang mga CD4 cells na napatay, no? Konti na lang yung mga CD4 cells natin sa katawan, maaari siyang humantong sa tinatawag nating AIDS. Ano ba yung AIDS? Acronym din siya. Ang ibig sabihin ay Acquired Immune Deficiency Syndrome, no? So, acquired, maaaring maipasa mula sa tao patungo sa ibang tao. Immune, na apektuhan ng virus ang panlaban ng ating katawan sa sakit or yung immune system. Deficiency, immune system ng katawan ay hindi nagtatrabaho ng maayos, no? So, umantong na siya dito kasi masyadong mababa na yung CD4 cells natin sa katawan. At syndrome, may mga grupo na ng sintomas kasi
may mga iba't ibang sakit na dumapo sa kanya dahil nga masyadong mababa na yung kanyang resistensya. So, dapat nating tandaan na hindi lahat ng tao na nahahawa ng HIV or nagkakaroon ng HIV infection ay automatikong may AIDS, no? Kasi imagine, halimbawa, nakuha natin yung virus. May isang tao, nakuha niya yung virus last month, nagpa-test siya agad. Nakita agad na may HIV sa katawan niya, may HIV infection siya. Nakapagsimula siya ng gamutan, makokontrol natin yung pagbaba ng mga CD4 cells kasi mapapababa or makokontrol na natin yung pagdami ng virus. Pag mababa yung virus sa katawan, hindi masyadong masisira po yung ating CD4 cells, no? Kaya, maaari na hindi tayo humantong or yung isang tao na may HIV infection ay hindi humantong sa AIDS na kung saan madami ng mga iba't ibang sakit na dumadapo sa kanyang katawan dahil mababa na yung resistensya. So, ang AIDS ay isang kondisyon kung saan ang natural na depensa ng isang taong nagtataglay ng mikrobyo ng HIV ay lubhang naging mahina na at wala na itong kakayahang lumaban pa sa karaniwang oportunistang infeksyon. So, tatandaan natin na ang AIDS ay maaaring humantong sa pagkamatay kung hindi ito maaagapan. So, ano ba yung mga sintomas na maaaring maranasan ng isang PLHIV na may opportunistic infection? So, kapag ang isang PLHIV ay may mahinang immune system at inatake na ng mga impeksyon, maaari silang makaranas ng iba't ibang sintomas. So, maaaring kabilang dito ang madalas or matagalang pagtatae, matinding pagbawas ng timbang, paulit-ulit or paminsan-minsang lignat, tuloy-tuloy na ubo, pagpapawis sa gabi, at malubhang kaso naman, mga sakit na nagbabanta sa buhay. So, kung ikaw na nakikinig ngayon, no, o kaya may kilala tayo na nakakaranas ng mga palatandaang ito, mariin nating pinapayo na agad magpatingin sa ating doktor. So, ito yung mga karaniwan na opportunistic infection, no? Ang pinaka-common dyan yung tuberculosis. So, ito yung progreso ng HIV infection. So, dapat familiar tayo dito, no? Kasi may tinatawag tayo na window period, no? So, ito yung lagay ng ating immune system sa simula, mataas. Tapos, magkakaroon tayo ng HIV infection, makukuha natin yung virus, no? So, tataas, no, yung ating level ng virus sa katawan. Tapos, syempre, malakas pa yung immune system natin, kaya niya pang puksain yan, no? So, medyo bababa siya. Tapos, makikita natin asymptomatic stage, wala pa siyang sintomas, no? Habang tumatagal, habang unti-unting pinupuksa ng virus, yung ating mga CD4 cells, unti-unting babagsak din, no, yung ating resistensya. At doon na papasok yung AIDS condition, doon na magsisimula ng magkaroon tayo ng simptomas, no? At kung hindi po maaagapan, madedetect, no? At makakapaggamutan, maaari natin itong ikamatay. Pero kung dito pa lang sa umpisa, no, madedetect na natin yung HIV infection, makakapaggamutan tayo, makokontrol na natin yung virus, hindi na niya masisira yung ating CD4 cells, no? So hindi tayo hahantong dun sa AIDS condition. So, may tinatawag tayong window period. Ang window period ay isang panahon mula sa exposure ng kliyente hanggang sa panahon kung saan mayroon ng sapat na dami ng antibodies or antigen ang katawan para ma-detect ang mga kits ang HIV infection. So, sa loob ng window period, magkakaroon ng false reactive result ang kliyente, maaari, no? Kasi hindi pa niya kayang i-detect. Halimbawa, yung isang test na ginagamit natin, kailangan mayroon munang 100 na bilang na virus sa blood bago siya mag-positive. So, yung window period, dun pa lang yung nakakuha tayo ng 2 virus, nagpaparami pa lang sila. So, habang tinest tayo, nasa 50 pa lang yung bilang ng virus, wala pang 100, magne-negative pa yung test natin kasi kailangan 100 eh. So, yun yung tinatawag nating window period. Maaari na negative or non-reactive yung result ng test natin, pero may HIV infection na pala tayo. So, false non-reactive result siya.
So, ang window period ay depende sa uri ng HIV test na ginagamit. So, sa ating bansa, ang ginagamit natin na test yung rapid antigen or antibody test o kaya yung self-test kits natin. So, karaniwan, yung window period natin is 18 to 90 days o kaya 23 to 90 days, no? So, kaya sa polisiya natin, kapag halimbawa may exposure, maaaring false non-reactive yung result natin, no? Pinapayo natin na mag-repeat testing. Kailangan ulitin yung test after 4 weeks or 3 months. So, sasabihin yun sa atin, no, ng ating healthcare provider kung kailangan mag-repeat test at kung kailan magre-repeat test. So, para mas maintindihan natin, no, aking ipi-play yung isang video na ito regarding sa HIV testing. Mga besh, importanteng malaman mo ang iyong HIV status kaya't kailangan mo magpa-HIV test. Pero, paano magpa-test, be? Saan ka pupunta? May bayad ba? Well, chika ko sa'yo ang lahat ng dapat mong malaman. Ang magpa-test ng HIV sa Pilipinas ay libre, private, at higit sa lahat, confidential. Hindi mo kailangan magbayad at ang tanging makakaalam ng iyong status ay ikaw lang. Hindi mo kailangang matakot mahusgahan. Besh, desisyon mo kung sino lang ang makakaalam. Maaaring malaman ang HIV status via community-based screening o sa isang facility-based counseling at testing service. Ang community-based screening o CBS ay ginagawa ng isang trained na kapatid ng ating community. Ito ang paraan para mas gawing madali at convenient ang HIV screening dahil kahit saang may pribadong space ay pwede itong gawin. Mga 10 to 20 minutes lang, besh! Isang tusok lang sa daliri at konting patak ng dugo. Ipapatak ito sa isang test kit para malaman kung magre-react sa HIV antibodies. Sa madaling salita, maaaring reactive o non-reactive ang resulta. Kapag reactive, maaaring nasa katawan mo ang virus at ire-refer ka sa isang HIV facility para sa iyong confirmatory test. Kapag non-reactive naman, maaaring wala kang HIV. Pero, maaari ring ikaw ay nasa early stages o window period kung saan hindi pa lalabas na positive ang inyong test dahil kulang pa rin ang antibodies sa katawan mo. Kakailanganin mong magpa-community-based screening muli pagkatapos ng ilang linggo. Facility-based counseling and testing naman, besh! Ito ay ginagawa sa mga lugar tulad ng social hygiene clinic or community center. Isang registered bedtech ang kukuha ng iyong dugo at ito ay itetest para malaman kung ikaw ay reactive o non-reactive at ito ay i-confirm din. Bago at matapos nito, may counseling para siguraduhin ikaw ay informed at ready na mag-decide para sa iyong kalusugan. Kapag ikaw ay mag-positive, huwag mag-alala. May mga HIV case managers at life coaches na tutulong sa'yo. Ang pagpapatest regularly ay kasiguraduhan na alam mo ang iyong HIV status. Ito ay importante para mapanatiling ligtas ang iyong mga minamahal sa buhay at higit sa lahat ang iyong sarili. Maraming options, besh! Kahit sa gitna nitong lockdown. Kung kailangan mo magpatest, kausapin lang ang iyong online beshi. Nandito lang kami. Ayan, so yun yung video, no, na nagpapaliwanag dun sa ating HIV test. So, tatandaan natin na ang HIV infection mismo ay walang tiyak na palatandaan or sintomas. Kaya posible ng isang tao na may HIV na kahit na siya ay mukhang pisikal na malusog at maayos, no? Ang tanging paraan upang malaman kung may HIV ang isang tao ay sa pamamagitan ng HIV test. So, tapos na tayo dun sa number 2. Dalawang yugto, no, ng HIV or 2 stages of HIV, HIV infection and AIDS condition. Ano naman yung dapat nating tandaan sa number 3? Ano yung 3 bagay na dapat nating tandaan sa HIV, no? So, ito po yun. Paano na ipapasa ang HIV? So, may 3 pamamaraan upang maipasa ang HIV. Una, ang pakipagtalik ng walang gamit na proteksyon sa isang taong positibo sa HIV. Pangalawa, kontaminadong dugo or mga produktong nagtataglay nito o paggamit ng hindi bago or kontaminadong ringgilya. At pangatlo, mula sa isang ina na positibo sa HIV tungo sa kanyang anak habang nasa proseso ng pagbubuntis, panganganak o pagpapasuso.
So, tandaan natin, yung tatlo lang na yon ang pamamaraan upang maipasa ang HIV, no? Hindi po ito makukuha sa swimming pool. Kahit na may nagsuswimming dyan na PLHIV, hindi tayo mahahawa. Hindi rin ito nakukuha sa kagat ng lamok, sa toilet bowl, sa pakipaghalikan, no? Paggamit ng parehong kubyertos o kaya sa pag-ubo. So, tandaan natin na ang impeksyon sa HIV ay hindi basta-basta nangyayari. Hindi na ipapasa ang HIV sa pamamagitan ng pangkaraniwang pakikisalamuha sa mga taong may trabaho or nakakasama sa bahay, sa paaralan, or kahit saan pa. Kaya't hindi tayo dapat matakot, no, na makihalubilo sa mga taong may HIV or yung mga PLHIV. So, tapos na tayo sa number 3. Ano naman yung mga 4 na bagay na dapat nating tandaan sa HIV? So, may 4 na likido sa ating katawan na mataas ang konsentrasyon ng HIV. Kaya, dito nakukuha, no, yung HIV. Una, yung dugo. Pangalawa, yung semilya, no, or semen. Pangatlo, yung breast milk or gatas ng ina. Pang-apat, yung vaginal fluid or fluid mula sa ari ng babae. So, eto lang. So, sa laway, wala pong HIV doon. So, tandaan natin na hindi po nagtataglay ng mikrobyo or ng HIV ang mga luha, laway, or pawis, no, natin. May 4 din na prinsipyo para matagumpay na makapasok ang mikrobyo ng HIV sa ating katawan, no? So, syempre dapat may tao na pagmumulan nito, mag-e-exit, no, sa isang tao, lalabas sa isang tao na mayroon ng HIV, yung HIV. Tapos dapat sapat yung dami, dapat makakaligtas siya at matagumpay na makapasok sa ibang katawan para maipasa yung HIV. So, may 4 na kondisyon para mapanatiling buhay yung HIV. Dapat may walang sudden change in temperature. Dapat yung environment ay may normal acidity. Dapat yung environment ay moist and no exposure sa air. So, pag may hindi na-meet niyan, agad naman silang mamamatay. So, number 4, ang tatandaan natin, yung body fluids na mataas ang konsentrasyon sa HIV. At ang panglima, 5 bagay na kailangan nating tandaan, yung ating combination prevention, no? So, tatandaan natin yung ABCDE natin. So, ano ba yung combination prevention? So, ito yung pamamaraan sa pagpigil ng HIV na gumagamit ng iba't ibang estratehiya ng sabay-sabay, no? So, hindi naman siya hierarchy na ibig sabihin letter A dun, yun muna, pag hindi pwede yun, letter B, hindi siya ganun, no? In-acronym lang natin siya na ABCDE para mas madali siyang tandaan. Pero, yung meaning nun, titingnan natin lahat ng applicable sa atin na pwede nating gawin, yun yung pipiliin po natin. So, sa ganitong pamamaraan, ang mga tao at komunidad ay makakamit ang pinakamahusay na proteksyon laban sa HIV. So, ano ba yung combination prevention natin? A, B, C, D, E. Letter A is abstinence or pag-iwas sa pakikipagtalik. Letter B, be mutually faithful to your partner. So, maging tapat sa iyong karelasyon kung currently may partner. Letter C, dapat may correct and consistent condom pre-exposure prophylaxis and post-exposure prophylaxis use. Letter D, don't do drugs and share needles. Huwag gumamit ng droga at parehong mga karayom or ineksyon. And letter E, education and early diagnosis and treatment, no? So, ito yung importante kaya ginagawa yung mga ganitong seminar, no? Kung tingin natin ay may exposure tayo, na pag-usapan natin kanina na kapag agad na-detect, hindi pa masyadong nasira yung mga CD4 cells, makakapaggamutan ang isang taong may HIV infection, no? May iwasan natin na magkaroon tayo ng iba't ibang mga sintomas at mga sakit at makakapamuhay ng normal. So, yun yung ABCDE natin, no? At 1, 2, 3, 4, 5 ng HIV. Una, ano yung HIV? Virus na naipapasa tao sa tao at sinisira nito ang ating immune system or pinapahina nito ang ating immune system. 2 types of HIV, HIV infection,
kapag hindi agad na-detect at nagamot, maaari itong humantong sa AIDS condition na kung saan masyadong sira na yung ating resistensya at dinadapuan na tayo ng iba't ibang sakit. Number 3, modes of transmission. Ano ba siya? Unprotected, penetrative, sexual, intercourse, yung blood transfusion, no? Or, at yung pangatlo, mother to child transmission. And yung pang-apat naman, yung body fluids na mataas yung konsentrasyon, no? Blood, semen, breast milk, at saka yung ating vaginal fluid, no? So, hindi po walang HIV sa laway, pawis, no? Or luha. At yung combination prevention natin, ABCDE, abstinence, or be faithful, consistent and correct use ng condom, pre-exposure prophylaxis, do not do drugs or use needles, no? At yung early education and treatment natin. So, para mas matandaan natin, no? Isa ulit video ang aking ipe-play for 69 seconds, no? Para malaman natin ano yung HIV 101. Oras na para sa isang HIV crash course kasama ang iyong best beshi beshi mo besh! Lahat ng kailangan mong malaman mula sa kung ano ba ang ganap sa virus, paano ito kumakalat at paano ito ititreat. Maraming pwedeng learnings in just 1 minute, be! In fact, tuturuan ka namin sa loob ng 69 seconds. 69 talaga, diba? Start timer! Ang HIV ay Human Immunodeficiency Virus, isang virus na sumisira ng ating immune system. Kapag mahina na ito, hindi mo na kayang kumalaban ng kahit na simpleng impeksyon mula sa bakterya at virus na kering-keri ng katawan mo dati. Kapag tuluyan ang hindi na niya kayang lumaban, ang tawag dito ay Acquired Immune Deficiency Syndrome o AIDS. Pero hindi porkit may HIV ka ay magkaka-AIDS ka na, ha? Para mahawa ng HIV, dapat itong maisalin mula sa katawan ng isang taong may virus at mabuhay ng sapat ng tagal at sa sapat na dami para makapasok sa katawan ng isang tao. Maaari itong maipasa sa dugo, tamot, vaginal fluid at gatas ng ina. Ang mga ibang likido ng katawan tulad ng luha, laway at pawis ay hindi nakakahawa ng HIV. Ang pinakamadalas sa paraan ng pagkahawa ng HIV ay sa pakikipagtalik ng walang kondom. Besh, ito ang pangunahing proteksyon sa tuwing nakikipag-sex at ang tamang paggamit ito ay lubusang sinisigurado ang proteksyon laban sa HIV. Pero sakaling ikaw mag-test ng positive, huwag mag-alala, Beshi, dahil naititreat ang HIV. May mga treatment na masisigurado na ikaw ay mamumuhay ng malusog at masaya. Ang antiretroviral therapy ang nagpapabagal ng pagdami ng HIV sa katawan na nagpapababa ng HIV viral load. Kapag undetectable na ang viral load sa iyong katawan, ang HIV ay untransmittable. Basta't ikaw sumusunod sa iyong treatment ng walang mintis, ikaw ang hindi magpapasa ng HIV sa iba. Sakto ba? Nakapag-69 ka. Ayan, Beshi. So, yun yung review, no? Or recap natin ng HIV 101. Sana mas... So, madalian, no? Pag-usapan natin yung ugnayan ng HIV sa STIs, yung other sexually transmitted infections, tuberculosis, at pregnancy. So, yung STI, para lang alam natin, may iba pang mga sexually transmitted infections na maaari tayong makuha kasabay ng HIV. So, ang mga STIs ay naipapasa sa pamamagitan ng close body contact or di kaya ay palitan ng mga likido sa katawan or body fluids, no? So, ito yung mga karaniwan na mga sexually transmitted infections. So, ito yung mga karaniwang sintomas, no? Kapag may mga sexually transmitted infections tayo. Sa TB naman, so nais lang nating ipaalam na ang tuberculosis ay ang nangungunang opportunistic infection, no, na nakukuha ng isang taong may HIV infection na may AIDS condition na siya. Pregnancy naman, syempre, ang pagbubuntis ay isang patunay na nakipagtalik ang babae ng walang proteksyon. So, ang pagbubuntis ay maaaring makapagpasa ng HIV sa ina, mula sa ina patungo sa kanyang anak, no? Kaya hinihikayat din natin lahat ng mga pregnant na makapagpa-test. So, tapos na tayo dun sa 1, 2, 3, 4, 5 ng HIV. Mag-proceed naman tayo ngayon, no, dun sa pangalawa, yung ating Republic Act 11166 or yung ating Philippine HIV/AIDS Policy Act. So, i-highlight ko lang yung mga importante, no? Number 1,
HIV prevention. So, naisabatas noong 2018. Isa sa mga layunin ng RA 11166 ay ang pag-iwas sa HIV sa pamamagitan ng edukasyon. No? So, mahalaga na may alam ang lahat, kabataan, magulang, guro, at komunidad tungkol sa HIV. Paano ito naipapasa, paano naiiwasan, at saan makakakuha ng tulong. No? Proteksyon at tamang impormasyon ang unang hakbang sa pag-iwas ng HIV. So, ito yung kanina, yung 1, 2, 3, 4, 5 natin. Pangalawa, dapat nating malaman no, na sa ilalim ng RA 11166, pwede nang magpa-test ang mga kabataang edad 15 to 17 kahit walang consent ng magulang. So, para naman sa mga mas bata sa 15, pwede rin silang magpa-test kung sila ay buntis or may high-risk behavior, basta kasama ang lisensyadong social worker or health worker. So, tandaan natin na confidential or sekreto ang HIV testing. Ang resulta ay maaari lamang ibigay sa taong nagpa-HIV test. No? So, kung ako yung nagpa-HIV test, ako yung pumunta at nagpa-test, sa akin lang pwedeng ibigay ng healthcare worker yung resulta. So, ang HIV testing ay may 3 bahagi, no? Siyempre, ika-counsel muna, magbibigay ng konting kaalaman regarding HIV, may interview, tapos HIV testing na, and then post-test counseling. So, i-discuss na yung resulta. So, libre, no? Libre ang pagpapa-HIV counseling and testing sa mga government health facilities at sa lahat ng HIV treatment facilities. Pangatlo, layunin no, nung ating HIV law na siguraduhin may access sa lahat ng gamutan sa HIV, pati na rin sa opportunistic infection. Para ma-achieve natin no, yung pinapakita kanina na U equals U. No? Ibig sabihin, undetectable equals untransmissible. Ibig sabihin nito, kung hindi na nadedetect ang virus sa katawan, hindi na ito naipapasa sa ibang tao. Libre, no? Libre ang lahat ng gamutan sa HIV treatment facilities natin dito sa Central Luzon. Layunin din ng law na siguraduhin na may suporta no, pagdating sa mga laboratory tests no, at iba pang mga pangangailangan. So, meron din tayong PhilHealth package no, for HIV. Every year, ang isang PLHIV, may PhilHealth allocation siya na 58,000 pesos. Kaya, libre ang gamutan, libre ang test, no? Halos libre na ang lahat. So, kailangan lang nating magpa-test, alamin yung ating status, kung sakali man na positive or reactive, no? Maggamutan na agad para hindi umantong sa AIDS. Kung negative naman, at least alam natin yung ating status at matutulungan natin yung ating sarili na panatilihin na negatibo yung ating status. Panglima, bawal din no, doon sa ating law yung media disclosure ng name, picture of any information that would reasonably identify PLHIV. At meron din tayong prohibition or corresponding penalty sa mga discriminatory acts or practices. No? So ayon doon sa Artikulo 8 no, ng batas, labag sa batas ang diskriminasyon laban sa isang tao dahil sa kanilang HIV status. So kabilang dito yung diskriminasyon sa lugar, tulad ng trabaho, no, diskriminasyon sa pang-education, sa paaralan, or pambubuli sa individual, batay sa kanilang status. So, may mga penalty po iyan, no? At maaari tayong humingi ng tulong. May mga libre na pwedeng paghingan ng mga legal advice sakali man may nakakaranas nito. At yung last, aalamin lang natin, no, aking ibabahagi sa inyo, kamusta na ba yung HIV situation natin sa Pilipinas at sa Region 3. So, ito yung history ng HIV sa ating bansa. No? Nag-umpisa po yan noong 1920. HIV is widely believed that it originated in Republic of Congo. And then, 1981, may mga nakita na sintomas sa mga gay men in LA. Tapos, 1982, tinawag siyang gay-related immune deficiency. Tapos, 1983, AIDS reported among female partners. Doon na nag-umpisa na magkaroon ng reported cases sa mga babae.
1984 po nagkaroon ng unang kaso sa Pilipinas ng HIV. And noong 1988, doon natin unang sinelebrate yung World AIDS Day. And then sa bansa yung ating law, no, 1988 po na isapasa, no, yung kauna-unahang law sa HIV at 2018 naman yung revision niya. So ito yung trend, no, dati nung 1985 to 1993 masyadong mababa pa yung cases, no. So ang tinatawag natin doon ay low and slow. Mabagal lang yung pagdami, konti ang mga kaso. Kaya lang dahil hindi na detect, hindi nagagamot, no, wala pang mga maayos na gamutan noon, no, naging hidden and growing siya, no, noong 1994 to 2003 kasi walang mga testing, walang mga gamutan. So patuloy na dumami, no. And then 2004 to 2013, Fast and Furious, biglang bumulusok yung kaso, dun na naglabasan, no? Kasi patuloy na yung panghahawa. So, umabot na ng 14,515 yung cases. At yung pang-apat, concentrated epidemic, no? 2014 to present, ibig sabihin may mga certain groups na nakakakita tayo ng medyo pagtaas ng kaso ng HIV, no? So, yun yung mga males having sex with males, no? Yung mga entertainment establishments, at saka yung mga injecting drug users natin. So, kamusta ba yung kaso ng HIV sa ating bansa? Noong 2008, nakakatala tayo ng 1 case per day. Pagdating ng 2014, umakyat siya to 21 cases per day. Noong 2019, naging 35 cases per day na siya. At nung this year, 2025, umabot tayo ng 56 cases per day. Per region naman, pangatlo ang Region 3, no, sa may pinakamataas na naitatalang kaso ng HIV. So, medyo increasing yung cases natin. Samantalang, kung ikukumpara natin sa ibang bansa, yung kaso nila ng HIV, pababa na. Ang Pilipinas, pataas pa rin. So, ibig sabihin, patuloy pa rin ang panghahawa, madami pa rin hindi na-detect, hindi nagpapatest, no, ng HIV. So, sa Pilipinas, no, largely affected yung male having sex with male or yung mga transgender, pero hindi ibig sabihin sila lang yung mayroon, no? May mga kaso din tayo na females, other males, may mga bata, no? At may mga female sex workers. So, lahat may maaaring magkaroon ng HIV. Pagdating naman sa age group, base dito, no, pinakamalaking percentage ng youth HIV infection, new HIV infection, yung mga 15 to 24 years old. So, kabilang ba tayo dito? Alamin nga natin yung edad natin at sagutin natin yung tanong na kabilang ba tayo sa age group na 15 to 24, high risk. Madami yung mga kaso na naitatala. No? Sumusunod dyan yung 15 to 34 years old. Ngayon naman, pagdating sa Region 3, ito yung sitwasyon, no? For 2025, tinataya na merong 28,000 na individual sa Region 3 na mayroon ng HIV or PLHIV. At ang nadadiagnose natin ay nasa 14,622 pa lang, no? Ibig sabihin, meron pang around 13,000 na hindi pa nade-detect, maaaring patuloy ang transmission. At maaari na kung hindi magpa-test agad, umabot sa AIDS at kung hindi magagamot agad, maaaring itong ikamatay, no? Tapos, alive on ARV, nasa 9,000 lang. So, ibig sabihin, meron na na-detect na, pero hindi pa nagtitreat, no? Tapos, ang na-test natin for viral load ay nasa 4,000 lang. So, ibig sabihin, meron pang mga 5,000 na hindi alam. Hindi natin alam kung mataas pa ba yung viral load level sa dugo or mababa na. So, per province, ito yung sitwasyon natin, no? So, halos red, unmet pa rin yung target, no? Mababa pa rin yung bilang ng mga PLHIVs na alam yung kanilang status. Mababa pa rin yung antiretroviral treatment, no? At yung mga virally suppressed natin. Makikita din natin dito na as of April 2025, no, yung mga diagnosed ng advanced HIV disease, ito yung AIDS na pinag-uusapan natin kanina, no, medyo madami pa rin, lalo na yung mga dark color areas, no,
Pampanga, and Bulacan. Medyo madami pa rin po yung kapag nagpa-test sila, may nararamdaman na. So, medyo late na siya, no? Although, syempre, kaya pa rin siyang i-treat, no, ng mga ating gamutan. Kaya lang, may mga iba't ibang sintomas na nararanasan at medyo late na siya, no? Tapos, diagnosed cases. So, sa buong Pilipinas, na-mention natin kanina, per day, 56 cases, no? So, per province, as of April, ito yung daily diagnosed cases natin. Nakakatala tayo ng 6 per day, no? Pero kulang pa kasi madami pang undetected. Marami pa rin hindi nagpapatest. Age distribution sa Central Luzon. So, dito naman, madami ang 25 to 34. Sumusunod ang 15 to 24 years old. Mode of transmission, pinakamadami pa rin, no, yung male-to-male sex natin, tapos male-to-male or female sex natin, and then male-to-female sex. So, meron din po tayong naitatala. Pagdating naman sa mortality, makikita natin dito, no, na patuloy na bumababa ang bilang ng deaths natin. Ibig sabihin, talagang magaling, no, yung antiretroviral treatment natin. Basta ma-detect agad at magamot agad, no, may iwasan natin na humantong siya sa pagkakamatay. Basta alagaan lang natin yung ating sarili. So, panghuling habilin or mensahe sa lahat, no, ito yung tatandaan natin. Base sa pinag-usapan natin, alam na natin ngayon na ang HIV ay highly preventable, no? So, let us protect ourselves, protect yourselves, and protect your future. Alamin ang tama, piliin ang ligtas, at magpa-test agad. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat sa ating resource person ngayong umaga, Ms. Jeliza Resede. At dito nagtatapos ang makabuluhang talakayan sa usapang kalusugan para sa kabataan. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan at sa murang edad, mahalagang simulan ang tamang kaalaman at tamang gawain para sa mas maliwanag na kinabukasan. Muli, kami po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Doc Ez, mula sa DepEd Region 3 at hanggang sa susunod na usapang kalusugan para sa kabataan. Stay safe, stay strong, and stay informed. Usapang kalusugan para sa kabataan, inyong pakinggan. Usapang kalusugan